Wakas nga mga mare, nakabili na nga ulit sila ng binhi nga tulad nga ng talong, papaya at kung ano-ano pa nga pwede nga natin itanim nga dito. Nga maaga pa lang iaalis na nga sila kaya itong sila Kuya Richard maaga pa lang pumunta na nga dito mga mare sa screen. Pero tingnan nyo naman nga yung pusa nga natin dito, abay gustong nga umaakyat. Gabi kasi pumunta dito sila Alvin at tagbilin nga si tatay na magdala nga dito ng isda sa bahay. Baka nga daw may mahuli nga sila pero tingnan nyo naman nga yung huli, napakadami. Ulan kasi kaya ganyan karami nga yung laman nga ng screen nga natin kaya nakakatuwa din talaga. Tuwing araw lang din kasi talaga ng Martes may bilihan nga ng mga binhi nga mga mare sa palengke. Mas napansin kasi namin mas maganda nga yung nabibili nga sa palengke mga mare. Hindi pa ganun katagal nga at hindi pa nga magulang yung pagkakapunla yung ganun. Sabi nga sa comment section nakaraan kapag nga daw matagal na parang hindi na rin daw maganda yung mga bunga. Din kasi ang napansin nga namin sa pinunla nga nating talong nung tinanim nga natin parang hindi na maganda yung mga bunga. Parang may mga tama-tama nga siya mga mare na puti sa brown. Ito kasi sa palengke marami ka talagang pagpipilian nga mga mare. Kung nga kailan ganito na lang nga yung negosyo namin. Total may kolong-kolong naman kami, magbenta na nga lang kami ng mga binhi. Extra income pa nga yun mga mare. Ito nga mga gulay na itatanim nga natin yun, ibebenta nga natin to lahat. Para naman nga kahit paano hindi na nga sa atin manggagaling mga mare yung pambili nga ng binhi, dito na nga lang sa magiging paninda natin. At syempre mga pampasahod nga sa kanila. At ito na nga mga mare, nakarating na nga rin sila at kaya naman tingnan nyo naman maulan na naman nga. Kaya nga yung mga tanim nga nila dun sa kabila ay talagang tuwang-tuwa nga mga mare sa ulan dahil ang gaganda ng tubo. Dahil hindi naman nga sila mga mare nagtagal dun kaya ito't nakarating nga din sila, buhay pa nga nilang naabutan itong mga isda. Andito pala si Kuya Pit nga mga mare kaya ayan sakto naman at may isda nga dito kaya nagbigay nga rin si Kuya Richard. Nung mga oras nga na tabi naghihintay nga ako masuspindi ng klase namin kasi nga lakas ng ulan. So ayun nga hindi nga siya nasuspindi mga mare kaya ay nagdala na nga lang din ako ng payong. Habang paalis nga ako nakita ko nga itong magtita mga mare at pinahawak ko nga si Gail dahil nga papasok na ako. Ito nga ito si Kulot Kat, antok na antok pa wala nga siyang reklamo pagdating kay Gail. Tingnan nyo naman napaka-cute. Mga oras nga na yan kabado 20 ako kasi magre-report nga ako mga mare at matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakapag-report. Kaya parang hindi ko na rin kayang humarap nga sa maraming tao pero sabi ko nga kaya ako nag-aaral para matuto. Kaya ako nag-aaral para mas ma-improve ko nga yung komunikasyon ko at ma-build ko nga mga mare yung tiwala ko nga sa sarili ko. Yun lang din talaga panggamot ko mga mare kapag kinakabahan ako. At eto't nakauwi na nga rin sila pagkatapos nga nila dun sa kabila kaya kumain na nga rin. At eto nga't nag-report na ako bale pangalawa na nga ito mga mare, ine-explain ko na nga yung mga litrato. Pag kinakabahan ako mga mare sobrang init ng katawan ko na parang lalagnatin tapos lalo ko nangingitim. Pero sa awa naman ng Diyos ay nairaos nga namin kaya ayan deserve kong kumain ng marami dahil nanginginig na rin yung tuhod ko. Ilang araw ko na nga rin pinapractice yun mga mare at meron pa nga kami isang report. Sa Lunes naman ngayon bawal nga yun mga mare magtagalog kaya medyo mahirap nga. Kaya napapasabi na nga lang ko kailangan ko turuan si Gael na matutong mag-English. Hindi naman nga siya sa kaartehan kundi mga mare para nga din sa advantage niya yun. Lalo na nga mga mare kapag reporting nga kailangan nga English kapag English nga yung subject. Tulad ko nga mga mare na hindi magaling pagdating sa English ay hirap na hirap nga ako. Kaya sabi ko pag kinakabahan nga ako sa reporting ay na nga lang iniisip ko para matuto rin ako humarap sa maraming tao. Hindi ko nga iniisip pa nga mare yung mahihiya ako, ganun. Iba rin kasi kapag kaya mong dalhin yung sarili mo sa maraming tao. Kung nga doon kapag magaling kang magsalita at talagang kaya mo makapag-usap sa iba, hindi ka nga maluloko. Diba mga mare, tama naman nga ako. O siya, eto't nakapagtanim na nga rin sila dito. Kanya-kanya na nga rin sila dyan mga mare ng ginagawa. Pagkatapos nga yan, ay pahinga na nga uli. Yung mga oras nga na to mga mare, halos palubog na nga rin yung araw. Chika ko nga lang sa inyo, tuwing palubog na ang araw nun mga mare sa tinitirahan nga namin. Ko, iba rin talaga kapag nga pinagmamasdan mo nga ang paglubog ng araw. Ipas na naman nga ang maghapon nga mga mare. At napakaganda nga rin yan pag mas tingnan nyo yung ganda-ganda niya sa mata. Kayo ba, ano mas gusto nyo, sunset o sunrise? Yung mga tao kasi talagang gustong-gusto nga ang paglitaw nga ng araw. Yung iba naman mas gusto nga yung paglubog. Pero sa bagay nga bawat isa nga sa atin ay may mga kanyang-kanyang kagustuhan. May kanya-kanyang pagkakahulugan nga sa paglubog at paglitaw. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.